Magandang umaga sa bawat isa. Tayo magpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo makapagsamba sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataon na ito na kami makapagsamba at makapagpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa buong linggo na pag-iingat mo. Salamat sa kalakasan, kalusugan na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, kami ay mag-aaral, makikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga salita na aming marinig, na aming maipamuhay sa araw-araw, Panginoon. Lord God, gabayan mo kami. Ikaw ang manguna, Panginoon, sa aming gawain, sa mga oras na ito, Lord, na ikaw ang maparangalan, ikaw ang itaas, Panginoon, at ikaw lamang ang masamba namin, Lord. Maraming salamat sa kabutihan mo, salamat sa katapatan mo sa amin, sa bawat isa, Lord God, na patuloy mong binibigay ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, Lord. Patuloy ka namin na ikaw ang maparangalan sa aming gagawin sa umagang ito, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang lahat na makikinig at makakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. Sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa tayong pangalan mo, Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagkakaloob. Ano po ba yung pagkakaloob? Ang pagkakaloob po ay isa pong pagbibigay ng ating pasasalamat para sa Panginoon at pagsunod sa kanyang kalooban. At ayon po sa Exodus chapter 35 verse 5, ganito po ang sinasabi at aking pong babasahin. Magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na taan sa Panginoon. Sino mang may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto, pilak at tanso. Ito po yung ginagawa nung time ng Old Testament. Ginagawa po nila, nagdadala po sila ng handog para sa Panginoon. Gintuman po ito o tanso. Tayo din po, naman pong ibigay natin para sa Panginoon ng kusa na nagagaling sa puso natin. Subukan natin na ibigay yung para sa Panginoon. May experience po natin yung pagpapala ng Panginoon na hindi po natin ina-expect, yung mga blessing na dumarating na lang po, na unexpected blessing. Atin po itong ipanalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa ibibigay namin na sama-samang kaloob. Tulungan mo kami na sa lahat ng bagay, Panginoon, maging tapat kami sa iyo at turuan mo kami na sumunod sa iyo sa pamamagitan ng pagkakaloob na ito ay magampanan namin yung tungkulin namin sa iyo at patuloy, Lord, na gamitin mo ang sama-samang kaloob na ito sa ikalalago ng iglesia mo at marami pang maabot na mga tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na sa lahat ng bagay, turuan mo kami na maging tapat sa iyo at unahin ka namin, Panginoon. Marami pong salamat, pinupuri ka namin sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Makikita niyo po sa ating screen kung saan po tayo pwedeng magkaloob at pwede rin po tayong kumontak sa ating pong treasurer. Marami pong salamat, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagsamba sa umaga ito sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Tuloy nga ikaw ay ang aming kalakasan, kanlungan sa panahon na kami nangangailangan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, tuloy kami sasambahin, papupurihan, tawitan mo Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Kagalakan mula sa iyo'y kalakasan ko. Nais kong manahan sa presensya mo. Puso mong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Yes, Jesus. Kagalakan
sa'yo'y kalakasan ko. Nais kong manahan sa presensya mo. Puso buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang
umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos. Tayo po ay malayang makakasamba sa Kanya sa umagang ito. Humingi po tayo ng tulong sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Ama at aming Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba at tinuwalhati ka namin. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa panibagong pag-asa. Salamat sa malayang pagsamba. Ang dalangin namin, aming Diyos, sa pangalan mo po, Panginoon Kristo, samahan mo po kami sa aming pagsamba. Ikaw po ang magturo sa amin at makikinig po kami. Salamat, O Banal na Espiritu, ikaw magpapaunawa sa amin at ikaw ang tutulong sa amin. Sinasampalatayanan po namin, aming Diyos, ikaw ang aming mararanasan. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga po sa lahat. Isang pribileyo po na tayo po muli makasamba at makapagbulay ng kanyang banal na kasulatan. Ang ating pong pagbabasihan ayon po sa 2 Timothy sa chapter 2 sa verse 1 and 2. Ang sabi po ng Biblia, "You then, my son, be strong in the grace is in Christ Jesus, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Purihin po ang salita ng Diyos. At ngayon po, tayo po ay magpapatuloy. Napakagrabe po ng kalagayan ng ating bansa sa kalagayan po ng COVID. At alam po natin, napakataas po ng COVID na laganap sa ating bansa. At ang topic natin po ngayon ay be strong in the Lord. Dahil yan po sinabi, doon tayo magbibigay ng pansin. Maging matatag sa Panginoon. Sa kalagayan po natin ngayon, talagang ang kailangan natin talaga maging matatag. Bagamat mahirap, pero hindi naman sasabihin ito kung hindi natin nakakaya sa tulong ng Diyos. Dalawang bagay lamang po ang pag-uusapan natin. Sa mga talatang binasa po natin, ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo na isang kabataan. Dalawang bagay po ang una pong pag-uusapan natin upang tayo maging matatag. Rely on grace of Christ Jesus. Umasa sa Panginoon Kristo. Sabi po ng Biblia sa wika po natin, "Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo." Ang katatagan po ay magmumula sa tulong ng Panginoon Kristo. Kaya dapat umasa tayo sa biyaya ng ating Panginoon Kristo. Pag sinabi po natin biyaya, wala po tayong bahagi dito. Ito ay kilos lahat lang ng ating Panginoong Kristo sa atin. Kaya napakahalaga, maging malinaw sa atin na yung pagiging matatag, biyaya ng Diyos. Para maranasan natin yung biyaya, ang number one involved dito, magtiwala tayo sa ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. At ito'y paghahayag ng pagtitiwala ayon po dyan sa talata. Sabi po dito, "Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng Panginoon." Ito po ay isang utos na binanggit Hindi po ito pakiusap. Sabi niya sa talatang ito, sa wika po natin. "Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo, Jesus na ating Panginoon." Ito po ay napakahalaga na makita po natin. Ngayon, paano tayo magsisimulang umasa? Ang una po nating makikita rito, maintindihan po natin para maging totoo na tayo maasa talaga. Una po, laliman po natin yung relasyon natin sa Diyos. Lahat naman ng tao nagsasabi sa Diyos pero kamusta ba yung relasyon natin sa ating Diyos? Lahat naman ay nagtitiwala
Pero para lumalim yung relasyon natin sa Diyos, simple lang po, magbasa ng Biblia, establish natin yung ating prayer life. Sa ating pagtitiwala sa Diyos, magagawa natin ito. Sa pinaniniwalaan po ng maraming tao, ano man ang reliyon, nasa Panginoon Jesucristo ang pag-asa. Ang kailangan lang natin talaga umasa tayo, nalakip yung ating pagtitiwala na kaya ng ating Panginoon Jesucristo. Ang hakbang, magtiwala tayo sa Panginoon Jesucristo na nakarugtong ang ating buhay sa Kanya. Kasi yung pagtitiwala, maraming tao nagtitiwala. Pero yung buhay hindi nakadugtong sa Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, sa Efeso, sa chapter 6, verse 10. Ang sabi po ng Biblia, magpakatibay kayo. Yan po sabi, sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Ibig sabihin, doon po tayo magpapakatibay sa ating Panginoon, sa Kanyang kalakasan at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Para matanggap natin yan, maranasan natin yan, simulan natin idugtong yung buhay natin sa Kanya at ipahayag natin yung talagang pagtitiwala na kayang gawin ng Panginoon Diyos ito sa buhay natin lahat. Lalo sa panahong ito, kaya mayroong pandemic, wala. Ang mahalaga, yung buhay natin talaga nakadugtong sa Diyos. Ang problema ho ngayon, sinisikap mag-isa ng tao sa kanyang kakayanan, sa kakayanan ng isipan, ng kanyang kalakasan, pero alam natin, limitado tayong lahat. Sabi po ng Biblia, magpakatibay kayo. Kalakasan galing sa Diyos. Kasi kalakasan ng tao, limitado lang. At ang karugtong po sa kanyang dakilang kapangyarihan. Pag sinabing kapangyarihan, walang limitasyon ng kapangyarihan ng Diyos Kaya niyang gawin lahat. Kaya niya tayong palakasin kahit na tayo pang pinakamahinang tao sa mundo. Lamang po, lubos na pagtitiwala. Kailangan po natin talaga magtiwala tayo sa Diyos. Yan ang kailangan po natin lahat bilang isang mananampalataya. At napakahalaga po ito sa buhay natin lahat. Lalo ngayon, alam mo natin, lalo kami sa Metro Manila, talaga namang number 1 po ang Quezon City, pangalawa po ang Maynila, kami po tiga Maynila, lalo na pa yung Tonduan. Hindi po ng sitwasyon. Pero naniniwala po ako, tatatag yung buhay natin sa kabila ng ganitong sitwasyon sa buhay natin. Magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan. Idugtong talaga natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi yung pagtitiwala, hindi sinasabi ito. Ikinakapit natin talaga yung sarili natin sa Diyos. At yan ang magagawa lang natin. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 9 sa verse 9. Chapter 12 verse 9. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki. Sabi po ni Pablo, buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalong kung madama ang kapangyarihan ni Kristo. Ito po yung panalangin kasi ni Pablo. 3 beses na siyang nananalangin sa Diyos dahil sa kanyang nararamdaman sa katawan. Pero ang sagot sa kanya ng Panginoon, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng kailangan mo. Ibig sabihin, hindi pinagkulang si Pablo. Sabi ng Diyos sa kanya, lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Ibig mo sabihin dito ng Diyos gusto ng Diyos mahayag sa buhay natin ang kapangyarihan niya. Kung siya ang gagawin nating kalakasan sa buhay. Kung lubos tayo magtitiwala sa Diyos na tayong gagawin niyang kalakasan. Siya ang gagawin nating kalakasan sa buhay at ang kapangyarihan niya ang mahayag sa buhay natin lahat. Marahil sasabihin natin, paano kung magagawa ito sa sitwasyon ng buhay ngayon?
Alam mo natin sa mundong ito, ang hirap ano? Pero aminin natin sa hindi. Ano man sabihin natin ang hirap, pero ang totoo nakakasurvive tayo, hindi sa kakayanan natin, hindi sa kalakasan natin, kundi sa tulong ng Diyos. Nahahayag ang Diyos sa mundong ito, sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ang tanong lang, ganong katotoo na tayo nagtitiwala sa Diyos? Pagka totoong nagtiwala tayo sa Diyos, yung sinabi ni Apostol Pablo, pwede rin mahayag sa buhay natin at pwede rin natin sabihin. Ang sabi niya po sa Pilipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano yung magagawa ni Pablo sa buhay niya? Yung magkaroon ng katatagan sa kabila ng mga suliranin sa mundo, sa buhay. Ganon din tayo. Ganon din po tayo. Kahit ganong kabigat pa ang nagaganap, alam mo natin ang sitwasyon ngayon, kailangan natin tatagan talaga. Kung sa sarili natin, hindi natin kaya. Ganon din si Pablo, hindi niya rin kaya ito. Ano sinabi niya po itong Pilipos 4:13 na ito, nakakulong siya sa Roma, pero sabi niya, magagawa ko pa rin ito, maging matatag sa kabila ng ganitong sitwasyon. Dapat ganito po yung nagtitiwala sa Diyos. Kaya nating i-declare sa buhay natin, magagawa ko ito. Sa kabila ng sitwasyon sa mundong ito, magagawa po natin lahat. Makita lang sa atin ng Diyos yung totoong pananalig sa buhay natin ito. Kaya simple lang po ang kailangan natin eh. Sabi ko nga, sa panahon ngayon ito, ang labanan po ngayon, hindi ho material lang, hindi physical lang. Labanan ho ngayon, spiritual. Kasi ang kalaban natin, hindi natin nakikita eh. COVID, hindi ho nakikita eh. At yan ay isang kailangan po natin, yung pagtitiwalang lubos sa Diyos. Kaya sa atin pong lahat, umasa po tayo ng lubusan sa Diyos nang may katatagan, na may pagtitiwala upang maging matatag tayo sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi ho tayo lubusan aasa sa Diyos, hindi ho natin mararanasan yung katatagan. Ang marapat po sa atin lahat, umasa ng lubusan sa Diyos, ng may katatagan, ng may pagtitiwala upang maging matatag sa Panginoon Jesucristo. Sa ganitong kalagayan dinaranas natin. Atin ninyo yung problema natin. Kaya bilang tayo po magkakapatid, bilang isang pamilya, magkakaibigan, ito pong kailangan natin lahat. Umasa tayo sa ating Diyos. Huwag lang doon sa kakayanang meron tayo. Umasa lang tayo sa Diyos. Ay kalawang bagay po para talaga tayo tumatag. Kasi hindi ho pwedeng umasa. Lahat ng tao umaasa eh. Pero dapat merong action itong pag-asa na ito. Pangalawa po, serve God wholeheartedly. Alam niyo po, nung sinabi po ng Biblia ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung sa verse 2 po, sabi niya sa talatang ito, na binasa po natin, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people and who will also be qualified to teach other. Napakaganda na sinabi. Ito po ang sinasabi ni Pablo, yung paglilingkod sa ating Diyos. Dahil ang sabi niya po dito sa talata ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga tao mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ibig sabihin paglilingkod sa kapwa yan Ibig po sabihin ito, ang pahayag ni Apostol Pablo ay paglilingkod sa Diyos sa ibang mga tao. Pagka tayo po nagsisimba, sa Diyos po tayo literal naglilingkod o sabihin natin, nagbibigay parangal. Pero yung paglilingkod sa kapwa, yung po ang paglilingkod talaga sa Diyos.
na magandang makita po natin. Alam mo natin, ang Panginoon Jesucristo, nung siya po'y nandito sa lupa, naglingkod po siya sa ating Amang nasa langit sa pamagitan sa lahat ng taong nakakaharap niya. Anumang uri ng tao, mayaman, mahirap, kilala sa lipunan, pinaglingkuran ng ating Panginoon Jesucristo. Sa iba't ibang kaparaanan, nagbigay siya ng tinapay. Alam mo natin yan, nagpakain siya ng tinapay. Nagpagaling siya ng iba't ibang karamdaman. Nagturo siya sa mga sinagoga. At marami po siya. Marami siyang pinagaling. Marami po siyang pinalaya sa pagkaalipin na masamang espiritu. Naglingkod po ang Panginoon Jesucristo sa tulong po ng Amang nasa langit. At ganun din po ang paglilingkod na inaasahan ng Diyos sa atin. Ang tunay na mayroong katatagan sa Panginoon Jesucristo, umaasa sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at naglilingkod sa Panginoon Jesucristo. At dito po sa paglilingkod, involved po dito ay yung katapatan sa Panginoon Diyos para maging matatag o matibay sa harapan ng Diyos. Hindi po pwede po na naglingkod tayo ngayon, bukas hindi. Minsan nakakalimutan. Kailangan po maging matapat po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sa panahon po ngayon, ito po talagang kailangan lang natin. Dito masusukat yung pag-asa natin sa kabila nung mayroong mga ganitong problema, mga ganitong sitwasyon sa mundo natin, makita ng Diyos sa atin tayo tapat sa paglilingkod. Sa harap ng Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, unang Timoteo chapter 3 sa verse 9, kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating pinahayag at may malinis na buddhi. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kailangan ang lahat ng mananampalataya maging tapat, yung nagtitiwala sa Diyos at malinis ang buddhi. Naniniwala po ako kapag ang isang tao tapat sa kanyang Panginoon Diyos o sa kanyang pananalig o pananampalataya, magiging malinis ang kanyang buddhi. Magiging konsensya kalaban ng kamalian po yan eh. At yan po isang mahalaga. At doon magsisimula po, maging matatag tayo sa harap ng Panginoong Diyos sa buhay natin ito. At yan ang kailangan po natin. Tandaan po natin, sabi, kailangan sila'y tapat sa pananampalataya. Bilang isang mananampalataya, ito po ang kailangan natin lahat. Hindi ho sabihin natin, ako naman ay nagsisimba. Ako naman ay nananalangin. Hindi po paglilingkod yun. Yung pananalangin, karamihan sa nananalangin, humihingi ho lang ng biyaya sa Diyos eh. Hindi ka naglilingkod noon. Nagsisimba ka, karamihan sa nagsisimba, humihingi pa rin. Hindi ho nakapaglilingkod. Ang paglilingkod, makita ng Diyos na meron tayong concern sa ibang tao. Sa kabila ng kakulangan na meron tayo sa buhay natin ito. Kung tayo po ay kulang, mayroong mas maraming nagkukulang. Baka ikaw ang sagot ng Diyos sa ibang tao na pwedeng tumulong sa kanila at ikaw ay nakapaglingkod sa Diyos sa pamagitan ng mga taong nangangailangan sa panahong ito. Nakakalungkot po. Diyan po ang totoo na paglilingkod. Ang sabi po ni Apostol Pablo kay Pilimon. Ang aklat po ng Pilimon ay isang chapter lang. Ang sabi po sa verse 5, sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinakikita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos, gayon din ang inyong pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Pansinin niyo po, sinabi po ni Pablo kay Pilimon, at ang sabi niya, nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinakikita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos. At gayon din ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, kitang-kita kay Pilimon yung uri ng pananampalataya na meron siya. Meron siyang pag-ibig sa lahat ng mga Kristiyano na mananampalataya. Hayag sa buhay niya, kita sa buhay ni Pilimon. Ibig sabihin, kay Pilimon po, kitang-kita po yung matatag ang kanyang relasyon sa ating Diyos sa harap ng Diyos. At napakahalaga
Ganon din po dapat sa atin. Kung nagawa po ito ni Filemon, pwede rin po sa atin kasi si Filemon at tayo pareho lang po ang taong ordinaryo. Ordinaryong tao rin po si Filemon. Kaya bilang isang mananampalataya, ano man ang kalagayan sa buhay natin, bagamat kung titignan po yung background, si Filemon ay meron nung konting kabuhayan. Pero ang mahalaga rito, sabi ko dito, sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinakikita mo sa lahat, hindi sa ilan, no? Lahat ng hinirang ng Diyos. Lahat ng Kristiyano po yan na nakikita niya, nakakaharap niya. At gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kitang-kita, hayag na hayag, yung kanyang katapatan sa paglilingkod sa ating Diyos. At nawa, sa atin din makita ito. Katulad po nung nabasa ko sa FB, kahapon lang. Hanggang kanina, inuulit-ulit ko eh. Ganito po nabasa ko sa FB. To be kind is more than important being right. Ang ganda po ano? Ulitin ko po. To be kind is more important than being right. Ang pagiging tapat ay higit na mahalaga kaysa sa pagiging tama. Maaaring tama ka ngayon, pero hindi ka naman tapat sa bawat sandali ng buhay. Halimbawa po, to kind your speech. Naging tapat ka sa iyong pagsasalita. Sino kaya ang tapat sa pagsasalita? To be kind even when no one is looking you. Magiging tapat ka kahit walang nakakakita sa iyo. Pero kita ng Diyos. Ito po ang problema ng maraming nananampalataya. Sabihin natin, nagtitiwala sa Diyos. Sinasabing nananampalataya. Pero pagdating po dun sa paglilingkod, hindi ho transparent. Kaya napakahalaga sa atin pong lahat bilang mananampalataya. Kailangan po natin, ulitin ko po, kailangan po natin lahat na maglingkod tayo sa Diyos ng buong puso. Pag sinabi pong buong puso, mula sa ating pagsasalita, dapat tapat tayo. Kahit may nakakakita, walang nakakakita, magiging tapat tayo sa harap ng Diyos. Ano man ang ating sinasabi at sasabihin pala, kaya may nakakakita, may nakatingin, kaya wala nakatingin, dapat tapat tayo sa paglilingkod natin sa harap ng Diyos. At naniniwala po ako, doon tayo tatatag sa harap ng Diyos. Pero kung maglilingkod lang tayo dahil may nakakakita para malaman ng iba, naglilingkod ako. Wala pong benepisyo sa harap ng Diyos. Para lang hangin niya madaling lumipas. Kaya ito po isang napakahalaga. Dalawang bagay lang po itong binanggit ng usapan po natin upang tayo tumatag sa harap ng Diyos. Umasa sa Diyos, sa Kanyang biyaya. Hindi tayo asa sa kakayanan natin kung anong meron tayo. Umasa tayo sa biyaya ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. At maglingkod tayo sa Diyos ng buong puso na mayroong katapatan. Hindi ba basta nagsilingkod lang. Yung katapatan, may nakakakita o wala man sa ating pagsasalita. Tapat din tayo. Naniniwala po ko, tatatag, lalakas tayo sa harap ng Diyos, sa tulong ng Diyos. Yung pag-asa natin sa biyaya ng Diyos, mararanasan natin itong lahat. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Pedro, sa unang Pedro, pangkat na 5, sa bilang na 10, 1 Peter chapter 5, verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan,
lakas ng loob, at isang pundasyon di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makabahagi ka sa kanyang wala hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Purihin po ang Diyos sa pahayag na ito ni Apostol Pedro, chapter 5, verse 10. Sabi niya, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon. Sandali lang naman itong pandemya eh. Masabi natin, nakakaisang taon na tayo. Ang Biblia po, sa akin pong personal ng pagbabasa, ang lagi kong naalala, ang chaos sa Biblia, 7 years. Yung kay Joseph sa Israel, 3 taon kalahati, hindi masyadong mahirap. Pagkatapos, kahirap na mahirap. Yung kay Daniel, 3 kalahating taon, may kasaganang kalahati, hirap. Wala pa ho tayo. 7 taon. Imagine ninyo, ay nung panahon ng gera, ilang taon nagkaroon ng mga gera. Yung ibang bansa nga, may higit na 10 taon nagkakagera. Pero tuloy ang buhay. Pero ito, sabing ganun ng Biblia, pagkatapos niya na magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Lahat ng biyaya sa Diyos nang gagaling. Kaya tayo nabubuhay, kaya meron tayong kinakain sa araw-araw, meron tayong lakas. Sa Diyos lahat nang gagaling ito. Kung ano yung meron tayo ngayon sa buhay natin, sa Diyos lahat galing. Dalawang bagay ang kailangan natin. Umasa sa biyaya ng Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, maglingkod ng buong puso na may pagtitiwala sa Diyos, tatatag tayo. At ang sabi ng Biblia ni Apostol Pedro, pagkatapos yung magtiis sa loob ng maikling panahon, hindi naman mahaba yan, hindi naman pamatagal yan, pansamantal lang yan eh. Nararanasan natin. Sabi dito ng Biblia, siya ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Ibig po sabihin, sa kapanahon mismo ng mga pagtitiis, meron ng pagpapala. Siya magbibigay sa inyo ng kaganapan. Yung mga pangarap natin pwedeng matupad sa panahon ng mga pagsubok sa buhay, sa panahon ng mga pagtitiis, para mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Sabi dito, kaganapan, katatagan, mararanasan po natin. Lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Ito maganda rito. Hindi ho tayo matitinag pagka matatag na talaga tayo. Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya lang po ito ng Diyos. Siya ang tumawag sa inyo upang makabahagi sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ng ating Panginoon Jesucristo. Para po sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama ko, ang kailangan po natin umasa sa Diyos na may pagtitiwala. Ulitin ko po, umasa sa biyaya ng Diyos na may pagtitiwala at naglilingkod ng buong pusong may katapatan sa paglilingkod. At mararanasan po natin yung katatagan, lakas ng loob, isang pundasyong hindi matitinag at kaganapan sa buhay natin, yung mga pangarap natin. Ang kailangan lang po, ilapit po natin yung sarili natin sa Diyos. Handa ka bang sabihin sa Diyos, Panginoon, ikaw lang po talaga ang pag-asa ko. Ikaw lang talaga ang pag-asa ko. Nagtitiwala po ako. Kaya mong ayusin ang lahat-lahat sa buhay ko. At mula ngayon, maglilingkod po ako sa iyo ng buong puso na may katapatan. Anayahan ko po kayo manalangin. Sumabay po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat. Pwede pong tumatag ako sa harap mo. Narito po ako nagpapakumbabang lumalapit sa iyo.
nagpapahayag sa iyo, O Diyos ng sangkalangitan, na ikaw lamang ang aking aasahan. Sa iyo po ako umaasa sa mga biyaya. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. At narito po ako, itinatalaga ko po sa iyo ang aking buhay, na ako'y maglilingkod ng buong puso, ng may pagtatapat, may nakakakita, wala nakakakita, maging sa aking pagsasalita. Sa'y kararangal lang yung pangalan. Mula ngayon, Panginoon Jesucristo, sa iyo ko po inilalagak ang aking pagtitiwala. Sa banal na pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. Patuloy po tayo sa panalangin. Ama, sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo, nagpapasalamat kami. Ikaw ang magbibigay sa amin ng kaganapan sa buhay, sa kabila ng mga aming pagtitiis. Dalangin namin, pagpalain po ang lahat ng buong kapatiran sa iyong iglesia. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo, lalo po sa aking mga kapatid sa kaunlaran, ng kabuuan ng IRM, Evangelical Church, pagpalain mo po, kasama ng kanilang pamilya. At kung mayroon po mga karamdaman sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret, sinasampalatayan po namin, pinadadalay mo po ang pagpagaling sa bawat may karamdaman at sa kabigatan po ng pangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang nagkakaloob ng lahat ng aming biyaya. Ikaw po ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Pagpalain mo po ang lahat ng aking mga kapatid, ng aking buong pamilya, lahat po ng bawat makinig ng iyong mga aral. Maraming pong salamat. Pinagpala mo po kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Magandang umaga po. Purihin po ang ating Diyos. Amen. Amen.